So hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin isang budget smartphone today. At ito ang Nubia V70 Max. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng unboxing and game test natin sa Nubia V70 Max. And for today's video, ayan, i-review na natin finally itong smartphone na to. Pero ang pinaka main question, magkano nga ba itong Nubia V70 Max? So meron tong presyo na 4699 or almost 47 na merong 6GB of RAM and 128GB of internal storage. Pero yun nga mga ka-J-Vlog, sa online ay mas mura po ang Nubia V70 Max. Nakuha ko to with voucher na nasa 41 to 4,200 pesos lang itong smartphone na to. So very affordable lang siya. At ang maganda dito, affordable na nga, napakaganda pa ng specs na ma-offer na itong smartphone na to. So yes, nag-game test natin siya and surprisingly, lahat ng mga tinest natin games ay playable dito sa device na to. So kung interested kayo sa Nubia V70 Max, lalo-lalo na ngayong payday sale at sa 4.4, ilalagay ko po yung link nito sa description box, i-check nyo na lang. So dito nga sa ating review, titignan natin kung sulit nga ba itong smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, next naman gusto ko i-share sa inyo yung napakaganda mga features ng Nubia V70 Max at bakit maganda rin siyang i-consider i-purchase ngayong 2025 as a budget smartphone. Number one, yung display. Yung display na ito, napakalaki. Biruin mo, 6.9 inches display. Sabihin na natin, almost 7 inches na tong smartphone na to. With 120Hz screen refresh rate pa siya. Yung resolution niya is HD plus 720p na very acceptable naman sa ganitong price range. Hindi na ako magrereklamo dyan kasi sa price tag na 4,000 pesos, ang laki na nung display na mo-offer and yung refresh rate niya napakataas. Pero yun nga, notch display itong smartphone na to na hindi na rin siguro ako magrereklamo dyan dahil sa ganitong price range, usually rin naman mga ibang brands, notch display pa rin ang ino-offer. Pero again, paulit-ulit tayo sa mga ibang video ko, kung wala namang cost, gawing bilog o kumplituin yung bilog na yan, sana ginawa nyo ng punch hole kasi mas okay ang punch hole display sa viewing experience sa mga consumers. Next, yung OS or yung operating system. Magandang balita kasi dito mga J-Vlog, as a budget smartphone, naka-Android 15 na siya out of the box. Compare sa mga ibang bagong labas na budget smartphone, take for example yung Vivo Y04, naka-Android 14 pa rin po yun. So, mag-update pa, maghintay pa kayo ng latest OS update doon sa Vivo Y04 compare dito sa Nubia V70 Max na hindi na kayo maghihintay kasi out of the box, saka latest Android, naka-latest OS na siya sa Android. Next, yung chipset niya. So, yung chipset niya is powered ng Unisoc Tiger T606 with the GPU of Mali G57. So, maganda na Unisoc chipset ang nilagay ni Nubia dito sa Nubia V70 Max. Hindi yung mga masakit sa ulo na chipset na meron GPU na Power VRG A320. Take for example, yung mga ganyan chipset is the MediaTek Helio G36, MediaTek Helio G50. Okay yung ganitong nilagay nila na T606. Snappy yan sa mga budget smartphone today. At yun nga, nag-game test natin itong Nubia V70 Max. Nagulat ako na naka-play siya ng Genshin Impact sa pinakamababang settings. At meron mga few frame drops along the way. Pero as a budget smartphone, na-handle niya. Quick reminder lang mga J-Vlog, isa ring factor doon sa pag-handle ng Nubia V70 Max sa Genshin Impact, siguro sa mataas na RAM na ma-offer ng device na to, which is 6GB of RAM. So yun nga, doon naman sa next, RAM at ROM. Yung RAM niya, napakalaki sa 4,000 pesos sa price segment kasi to be honest, usually nakikita natin mga ganitong smartphone na presyo, 4GB lang almost ang ino-offer nila. Pero sa Nubia V70 Max, level up, 6GB of RAM nang ino-offer plus extended RAM. Again mga J-Vlog, yung extended RAM ay hindi po yan nakakatulong sa gaming. Big help yan for multitasking. Always look pa rin sa physical RAM pag bibili kayo ng smartphone dahil yan po mismo yung nilalagay sa smartphone. It's a physical hardware.
So, yung hardware mismo ang titignan nyo, which is yung 6 gigabytes of RAM. Kasi usually, pag bumibili tayo ng smartphones today, ina-add nila yung extended RAM doon sa box. Take for example, 4 gigabytes lang ang physical RAM ng isang device, pero makikita mo sa box, 8 gigabytes of RAM. So for me, that's a misleading content or a misleading advertising sa mga brands dahil ang totoong RAM lang ng isang device na ganyan is 4 gigabytes lang. So akala ng mga ibang consumers na hindi aware sa extended RAM na 8 gigabytes talaga ang total RAM ng kanilang device. Pero in reality, 4 gigabytes lang po yan. So again, pag bibili kayo ng smartphone, always look sa physical RAM, not the extended RAM. Next mga ka-J-Vlog sa camera. So na-camera test natin ito si Nubia V70 Max and mamaya magpapakita ko ng photo samples na itong device na to. Okay naman sa kanyang presyo na 4,000 pesos. Very fair naman yung kanyang photo quality. 50 megapixel. Again, kahit na mataas ang megapixel na ito, hindi tayo magdedepende dyan. Magdedepende pa rin tayo sa camera software and of course the sensor. Pero sa kanyang price tag, okay naman din yung mo-offer niya na camera quality. Pero ang malupit dito mga J-Vlog is the camera design is very aesthetic. Ang laki, di ba? Laki nung kanyang camera module pero in reality, maliit lang po yan. So, matik pag ginamit nyo to outside or outdoor, makakuha to na attention ng mga consumers na, wow, grabe naman laki nung camera nito. Ano kayang cellphone to? Pero hindi nila alam, maliit lang yung camera module ng Nubia V70 Max. Or for me, yung ganyan kalaking camera module is for design and aesthetics lang talaga. Pero yun nga, usapan design, very minimalist naman yung design ng Nubia V70 Max. Ang nagustuhan ko dito is yung texture niya na matte finish. So, okay naman yung matte finish na texture. Siyempre, hindi siya prone sa mga fingerprint smudges. So, pinakalas sa battery and sa fast charging rate. So, meron tong 6,000 mAh battery capacity na sobrang laki. So, yes, nagamit ko to si Nubia V70 Max for gaming. Napakakunat ng battery ng device na to for a price tag na 4,700. Grabe, magbibigyan kayo nito ng napagandang battery performance. Tapos hindi lang doon, maganda pa yung charging rate niya na 22.5 watts na sobra nating bihira makikita sa mga budget smartphones din. Kasi usually din, ang ino-offer ng mga ibang budget smartphone, 10 watts, 15 watts. Dito, 22.5 watts. So, sobrang gandang addition yan dito sa Nubia V70 Max. So, yun lang mga ka-J-Vlog so far yung mga nagustuhan ko dito sa device na to and hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung magde-decide kang bumili ng Nubia V70 Max. Napakasulit ng smartphone na to ngayong 2025. So ayan, next explore natin yung design at build quality nitong Nubia V70 Max. Ang una kong napansin dito is of course yung kanyang napakalaking camera module. Pero again mga ka-J-Vlog, design lang yan. Ito lang po ang main camera niyan. Ay ang napakaliit na yan. Ito ay dual and triple rear camera ng Nubia Neo nitong Nubia V70 Max. Again, tinignan natin yung spec na itong dalawang camera na to. Hindi siya macro lens or ultra wide camera. So mga sensors lang yan. Ito lang talaga yung main na gumagana dyan, the 50 megapixel main camera. And meron siya dito, design lang to. Ito yung flash siya nasa taas. At tingnan nyo yung camera module niya. Napaka laki. Naka-imbose talaga siya. Parang nga itong 20, ginagano. Psh, ganun yun. Pero hindi. Design lang yan. At panigurado, pag gagamitin nyo to outdoor, makakuha to na attention ng ibang consumers kasi sobrang eye-catching ng camera module na itong device na to. Matte finish siya. Meron tayong Nubia logo dito. Matte finish. Napakaganda ng color din itong mint green na to. Even yung frame niya ay matte finish din. So, sa kanyang napakalaking form factor, hindi po siya mabigat. Very lightweight din naman itong device na to at slim din siya. At tingnan nyo dito sa power button, meron tayong color red accent. Ayan, no, color red. And ito ay, ang functionality rin nito is side-mounted fingerprint scanner and yung volume rocker niya. Sa taas is wala tayong makikita. Sa left side is a SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone Type-C at yung speaker grills. And single speakers lang itong si Nubia V70 Max. At may kasama tayong free jelly case out of the box. Ayan. So, kabit nyo si Maring jelly case para ma-protectionan agad yung device nyo. At maganda rin ilagay si Maring jelly case dahil nakikita nyo pa rin yung ganda ng color netong Nubia V70 Max.
So, sa bibili nitong smartphone na to, good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. And when it comes sa display, napakalaki. Biruin nyo, meron siyang almost 7 inches sa display. Although HD plus 720p resolution, very acceptable na yan for me sa ganitong price tag na below 5,000 pesos. Notch display pa rin itong device na to. Again, sa ganitong taon, siguro dapat ginawa na nilang punch hole. Pero again, sa ganitong presyo is very affordable lang. Marami pa rin naman naggaganyan na notch display sa ganitong price tag na 4 to 5,000 pesos. Pero sinasabi ko rin sa ibang video ko, kung wala namang cost gawing bilog na talaga yan at butas na lang, sana ginawa na lang nilang punch hole display itong Nubia V70 Max para mas modern yung kanyang design. At kumbaga hindi siya mas nakakairita sa ibang consumers pag nanonood, kasi pag nanood kayo sa notch display, talagang kumbaga very visible siya. Sa display naman, magandang balita dahil naka 120 Hz screen refresh rate na ang Nubia V70 Max. So, video sample, rear camera of the Nubia V70 Max. So, ang pinaka-max sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 FPS. Ayan siya. So, video sample, a front-facing camera of the Nubia V70 Max. So, pinaka-max sa resolution niya, same sa rear, Full HD 1080p at 30 FPS. So, medyo wash out yung quality ng front-facing camera niya. Ayan, no? So, meron nga siya hanggang 10 times digital zoom. And meron siyang Google Lens sa taas, flash, HDR mode. Meron din siyang beautification sa rear camera, which is napakalaking tulong yan of course sa mga ibang consumers. Meron din tayong mga set of filters. Sa settings, ito yung additional settings, volume key function, storage path. Pwede rin natin lagyan ng watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. So, lagay natin yung logo watermark para pag mag-take tayo ng photo is nakikita kung ano yung inyong smartphone. So, meron din siyang AI scenes recognition. So, touching photograph, I think ito yung dito sa gitna kayo, Ito maganda yung auto sky enhancement. So, for example, nasa outdoor kayo, tapos yung view nyo is, merong alapaap, di ba? So, niya yan, parang ine-enhance niya pa yan, kumbaga, using AI. Okay? Meron din tayong video. Sa video naman, ang pinaka-max na resolution when it comes sa video is a Full HD 1080p up to 30 FPS sa back or sa rear camera. Sa portrait naman, itong portrait, ito po yung merong background blur. Ayan. Kung gusto nyo gamitin yung high definition photo, pumunta kayo sa 50 megapixel mode. Meron din tayong more. Sa more, meron tayong pro mode, panorama, refocus, QR code. So, QR code is very useful yan of course sa atin ngayon. Ayan. Night mode and time-lapse or time-lapse. Joke lang. Okay, sa front-facing camera, meron din tayong portrait mode. So, sa front-facing camera, meron tayong portrait mode. Punasan natin. And I think naka-filter kasi siya. Okay, naka-filter. Off natin yung filter niya. Hindi siya filter. Ba't ganun? Saka lang, sa light lang. Meron tayong AI camera. Ayan. So, sa light lang yan. Sa lighting lang. Video naman, sa front camera is same din, Full HD 1080p up to 30 FPS. So when it comes sa front-facing camera niya is wala tayong ganong ganap or ganong nagagawa. May portrait,
And meron din tayong beautification. Siyempre, beautification is ano yan eh. Ayan pala. Yung beautification, ano yan, malaking tulong yan sa mga ibang consumers. Yung mga gusto nila yung mga pinapayat yung mga mukha nila. Ayan o. Diba? Pinapakinis. Ganyan yung ano, beautification. So, ayan mga ka-J-Vlog, yung camera app ng Nubia V70 Max. Very simple lang. Siyempre, maganda rin dito sa Nubia V70 Max, hindi sa Transsion Company na mga budget smartphone nila, isa itong nandito. Even though not siya, pero pag nag-charge tayo, parang nagiging ano siya eh. Ayan o. Lumalawak yung notch niya naman dito. Compare sa iba is nagiging dynamic island, di ba? So, try natin ulit. Ayan. So, may animation yung notch niya. Oh, di ba? So, very cool din naman. I know hindi siya big feature, pero maganda rin naman na may mga ganyang animation na sa mga notch display ngayon. So, next naman is biometrics test tayo. Try natin yung kanyang fingerprint at yung face unlock. So, first is yung fingerprint scanner. Nasa side siya. So, pagdating sa fingerprint scanner, kung makikita nyo naman, is fast and accurate naman siya. So, maganda na rin yung ano ni Marin Jellycase dahil madali nyo makapa yung fingerprint scanner niya. Next is face unlock. So, pagdating sa kanyang face unlock, medyo matagal siya mag-scan compare sa mga ibang brands na napansin ko. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question kung sulit nga bang i-purchase ang Nubia V70 Max. The quick answer dyan mga ka-J-Vlog is yes. Napakaganda na itong device na to, napakasulit sa kanyang presyo. Biruin mo 4.7, again 4.7. Meron na kayo mataas na RAM at ROM. Malaki yung screen, almost 7 inches, 120Hz screen refresh rate, huge battery na 6K, fast charging na 22.5 watts. Maganda rin naman ang camera quality and meron siyang snappy chipset sa budget segment. So for me, isa to sa pinakamagandang budget smartphone na nilabas ngayong 2025 or early 2025 at gustong-gusto ko siyang i-recommend sa mga consumers out there dyan na naghahanap ng sobrang murang smartphone na merong magandang specifications, hindi siya mabagal, pwede kayong maglaro, may enjoy yung viewing experience dahil napakalaki ng screen at merong makunat na battery. So kung interested kayo sa Nubia V70 Max and mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link niya sa description. I-check nyo na, add to cart nyo na yan dahil ngayong payday or sa 4.4, matik mo kuha nyo pa to ng below SRP.